Puntahan natin itong 5 government flood control structures dyan po na napaulat po na nasira. Ano po nangyari? Saan-saan po itong areas na ito? Meron po tayong nasira, isa sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino. Meron din po tayong portion ng dike sa may bayan po ng San Narciso. Meron din po tayo sa may Maloma. Meron din po tayo sa may Kabanggan at sa may Botolan po meron din po. Meron pong isang slope protection naman na bahagyang gumuho sa may bayan po ng Santa Cruz. Okay. At based on initial assessment po mismo ng PDRRMO, ang balita, no, nagpunta rin po si DPWH Secretary Vince Dizon po dyan kahapon. May balita na po ba, sir, kung anong cause nito pong pagkasira ng 5 mga flood control projects dyan? Ang dahilan po ba dahil dun sa halimbawa malakas na ragasan ng tubig o dahil may problema po sa infra project mismo? Ang major cause po nito dahil malakas po ang tubig, no? Rumaragasa ang tubig galing bundok at saturated na rin yung ating mga kalupaan, no? Kaya bumigay po yung ating mga dike. Malakas po talaga yung agos at malaki ang volume ng tubig na ibinuhos ng ulan. Oo. At ito pong mga flood control structures na ito, dahil sa pagkasira nila, meron po ba tayong mga lugar o di kaya barangay na mas exposed po ngayon halimbawa sa matinding pagbabaha? Yan po, no, binabantayan nga po namin at nagbigay kami ng mga anunsyo sa mga barangay na pwedeng maapektuhan kung sakaling tuluyang masira yung dike natin. Hindi pa naman po siya tawag dito, hindi pa naman nabutas. Tuloy-tuloy yung engineering intervention ng ating DPWH at Provincial Engineering Office. Tuloy-tuloy po yung kanilang pagtatambak at paglalatag ng sheet piles para ma-mitigate yung tuluyang pagkasira ng ating mga nasabing dike. Binigyan po namin anunsyo yung mga barangay na posibleng bahain kung sakaling tuluyang masira. At nagkandak po ng preemptive evacuation yung ating mga MDRRMOs, yung ating mga barangay officials. May mga inilikas po tayo ng mga kabarangay natin para kung sakasakali na masira, maiwasan po natin yung mga casualties kung sakasakali. Oo. Gaano po kadami ang posibleng maapektuhan nito, sir? And yung pong mga naapektuhan na flood control structures dyan, totally sira po ba o kaya pa pong ayusin? Paano po ba yon? Yung sa may barangay Santa Fe, yung portion po doon talagang sumama po sa agos at yung isa din na tulay na nandoon sa Santa Fe na nakaibabaw dito sa may flood control natin is swept away, no? Sumama sa ragasaan ng tubig. Kaya yun nga po, yung current situation nila doon talagang isolated yung barangay natin, no, yung northern side po ng barangay Santa Fe. So isolated sila, kaya nagkakandak yung ating mga lokal na pamahalaan, tulong-tulong ng relief operation nung 11 August. Nagkandak po sila ng relief operation doon sa lugar at kung talagang kukulangin yung supply nila, magkakandak po kami ng resupply para mabigyan natin ng pangunahing pangangailangan yung ating mga kababayan sa Barangay Santa Fe. Doon po sa sinasabi ninyo na talagang merong flood control structure na inanod na, paano po hanggang saan umabot yung tubig, sir? And nag-evacuate po kayo o meron pang mga tao po doon sa komunidad kung saan talagang totally na wash out po yung structure? Ang kagandahan po doon sa lugar, hindi po expose yung ating mga tao doon sa pagbabaha. Kasi kung ma-imagine po ninyo, lahat ng kabahayan nasa paanan ng bundok. Ang kagandahan, wala pong evacuees, walang nasirang tahanan, walang naapektuhan. Hindi po ito yung katulad ng flood control na nakikita po sa ibang lugar na kung saan nasa riverbank talaga nakatira yung ating mga residente. Dito po, sa lugar na ito, bagamat nasira yung kanilang flood control, wala pong mga residente na talagang naapektuhan ng baha. Oo. Hindi lang itong flood control structures na nasira. Sa ngayon po, sa tinitignan ninyo, magkano ang damage sa infra projects dyan sa Zambales?
Sa ngayon po, hindi po ako makapagbigay ng eksaktong damage cost or estimated damage cost kasi we are still waiting for the official report of the DPWH. Actually po, hiningi po namin sa kanila yung kabuuan as to sa measurement, as to how much hinihingi po namin sa kanila yung kanilang official report. Kaya sa amin po, sa PDRRMO, wala pa po kaming talagang record ng cost ng mga damages sa lalawigan po ng Zambales. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.